Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, narito muna ang mga napili nating komento patungkol yan sa naging previous update natin. Una komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, good evening Dries. Yes, always hear the blogs of Helenita Catalasan. I like all her comments. Like me, I will not endure those nega comments to Kim Pao. Wow, how nice naman na binibaby ni Pao si Kim. Paano ba yan? Masasabi na for promo lang sila. Di na Dries, kahit ano pang sabihin nila sa kanila, kulang lang ang kasal Dries. Di na kailangang umamin na kasi obviously sila na. Di na magbabago yan. Kaya we seniors strongly believe na malapit na tayong sa success or sa saksi ng wedding nila. This coming year, God bless you Dries and all their fans. So with the senior nationwide. Dries, tomorrow is Sunday. So we'll lift them through my prayers that they will always safe in all their ganap. Blessed also Ate Lakam, who patiently took care of Kimi and served as mother and sister to Kim, so with Paulo's family. So maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Dayag, no? So sana po ay maging close din kayo ni Ginang Helenita Catalasan kasi same kayo na love nyo po si Kim and Paolo Abilino. And yes, agree po ako sa inyo na hindi na kailangan pang umamin ni Kim and Paolo Abilino kasi napaka-obvious na po ng relationship nila. So yung pag-amin lang naman na yun mga kakimpaw, para po doon sa mga nagdududa sa kanila, yung mga hindi po naniniwala, pero para sa atin kahit di na sila umamin, understood na kung anong meron sa kanilang dalawa. Sobrang lalim na nga mga kakimpaw ng nagiging samahan ng dalawa. And baka nga sa mga susunod na taon manggulat na lamang sila, 'di ba, na ikakasal na po pala sila. Kasi base sa nakikita po natin mga kakimpaw, sobrang lalim na ng relationship nilang dalawa at hindi na po papakawalan pa ni Paolo Abilino ang San Chinita Princess na matagal niya pong pinangarap sa kanyang talambuhay. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless. Mag-iingat kayo palagi. Anong pangalawang komento ay mula naman po kay Ginang Helenita Catalasan. Sabi niya, Dries, good afternoon. Pagbukas ko ng vlog mo, comment ko ang nabasa mo ko. I'm so happy, buo na ang Saturday ko. Kim Pao lang ang inspirasyon at happiness ko. Ang Kim Pao dito sa Paris, France. Bukas, I will pray for them in online mass in Father Joseph Fidel ng LA Salet Church. Ginagawang example nga ni Father Rora si Idol Kimi na mabait na bata sa family, friends, and fans. Kaya nga sinasama ko ang Kim Pao at ikaw, Dries, sa prayers ko sa pag-support sa Kim Pao. God bless Dries and Kim Pao. So maraming salamat po sa komento, Ginang Helenita Catalasan, and syempre maraming salamat po dahil sinasama mo po ako sa mga prayers mo po. Sobrang appreciated ko po yan, Ginang Helenita Catalasan. And maraming salamat po. Masaya lang talaga ako na sinasama niyo po ako sa prayers ninyo. And wag po kayong mag-alala dahil hindi po ako magsasawang mag-update tungkol kay Kim and Paolo Abilino. So maraming salamat sa komento. God bless. Mag-ingat po kayo dyan lagi. So, yun na nga, pag-usapan na po natin ang tungkol sa mga update na dapat nyo pong malaman sa gabing ito. At unahin na nga natin itong trending in the Philippines. Walang iba kundi po ang Kim Pao and ASAP Vancouver. Trending to mga kakimpaw at meron itong 5,000
992 na post. So, pinagtitrend po ito ng mga Kim Pao fans, mga ka-Kim Pao, para nang sa ganon, marinig man lang tayo ng ASAP na bakit wala ang Kim Pao sa listahan ata noong inilabas ng ASAP. Kasi base nga doon sa isang Kim Pao fan na bakit daw wala po sa first batch yung pangalan ni Kim and Paolo Avellino. Hopefully by second batch, isama na po ang Kim Pao. Kasi ito yung isa sa mga dahilan kung bakit sila daw ay bumili ng ticket. And nag-research nga tayo mga ka-Kim Pao kung meron nga pong ASAP Vancouver. Meron po, October 18, 2025 ito, gaganapin Saturday. Show 1, 12:30 p.m. Show 2, 7:30 p.m. Pacific Coliseum, Hastings Park, Vancouver, BC. Ayan pala mga ka-Kim Pao. And akala po ng iba ay kasama si Kim and Paul Avellino. Pero ayun nga, wala po pala ito sa listahan. So, antay-antay lang tayo mga Kim Pao ha, bago po kayo magpa-refund kasi hindi pa naman final ata yung announcement na yon, okay? Next topic naman, pag-usapan natin itong tungkol kay Paolo Avellino na kung saan marami nga po ang pinagbago sa kanya physically and syempre sa pangloob mga ka-Kim Pao. Sabi nga dito ni Karen Chua, normally mabilis malaman kung may something ang two people, pero itong Kim Pao magulo. Their words are different from their actions. I was quite new in following them. When the video of the speak came out, gusot na damit, tan skin, nasabi ko lang sila na. Then sabi nga po ng mga nag-reply dito, online research lang ang sakin pero ang layo, 'di ba, ng before and after ni Paolo Avellino. Kidding aside, 'di ba talaga kapag sigad ang kumilos, perfect timing ang hashtag din lang in all ways to Kim Chu and P. Ayan mga ka-Kim Pao. So ang dami po nagsasabi talaga na ayun na nga mga ka-Kim Pao, si Kim and Paolo Avellino na po talaga dahil base yan sa kilos nila nung time na beritan sila tas sabay silang nawala. Sabay din silang sumulpot. So, ano na. Next topic naman mga ka-Kim Pao, pag-usapan natin itong pinost ni Aiza, credit sa post mo. Sabi niya, yung mga madaming hanash dyan, eto sweet nga nila, Diyos ko. Tinulungan ni Pau Pau dyan, kaya wag kayong sus. So, ang tagal na po ng topic na to mga ka-Kim Pao, pero patuloy na may nag-i-issue pa din po kay Kim and Paolo Avellino na meron daw pong tampuhan, meron daw pong awayan na nangyari. Dahil hindi daw po binibigay ni Chinita Princess yung luggage kay Paolo Avellino. So, yan yung nagsimula na nung issue na magkaaway daw, magkatampuhan daw si Kim and Paolo. Si Kim Chu po kasi, pag alam niyang magaan yung kanyang luggage, hindi niya na po ito pinapadala or pinapabitbit kay Paolo Avellino. Sabi nga dito ng isang fan, pag magaan minsan, ayaw ni Kim ibigay. Pag kaya ni Kim siya nagdala kasi may gulong naman yan. Sabi pa ng isa, hindi need mag-explain sa mga bashers. Wala namang pakialam si K and P sa kanila. Kahit anong sabihin nila, very much happy and in love ang dalawa. Hindi sila affected sa mga bashers. Tinatawanan nga lang nila yan. Hayaan nyo mga bashers. Ayan, sa inggit at kakapuna, sila lang din naman ang magmumukhang TANG kasi nga baliwala lang yan kay K and Pao. So, wala pong tampuhan mga ka-Kim Pao si Kim and Paolo Avellino and mukhang okay na okay nga po sila. At isa pa mga ka-Kim Pao, lagi pong magkasama si Kim and Paolo Avellino once na free time po nila. Lagi silang magkasama sa isang room dahil ito na yung pinakang bonding time nilang dalawa. Kaya sa mga nag-i-issue po dyan ng merong alitan, merong galit si Kim and Paolo Avellino sa isa't isa, wag po kayong maniniwala dyan, okay? So, paano mga ka-Kim Pao, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pag-support.